Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapamuso. Yan. Blessed morning po. Kamusta po ang JSOS? Yes, sa biyaya ho talaga ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na ang ating bansa ay namumuhay pa rin tayo ng normal sa bansang Pilipinas na ating kinalalagyan ngayon. So tayo bilang mga Pilipino, and somehow marami tayong mga mahilig manood ng balita, siguro iba't ibang emosyon, ano? So, iba't ibang emosyon yung ating nararamdaman ngayon. Alam natin katatapos lang natin ng ating anniversary, pero I feel like na ito yung kailangan nating pag-aralan ngayon. Paano ba tayo tutugon sa nararanasan natin sa ating bansa ngayon? Ano? So, kahit somehow mapalad pa rin tayo, no, compared sa ibang bansa na kagaya ngayon sa Indonesia, sila ay magulo ngayon. So ang Myanmar, they are at war. At iba pang bahagi ng mundo. Pero ngayon sa Pilipinas bilang mga Pilipino, at hindi lang bilang Pilipino, bilang Kristiyano, paano ba tayo tutugon? So tignan natin ito, basahin po natin 1, 2, 3, go. So kailangan ho nating maging intercessor. Di ko alam kung siguro marahil, which is normal lang naman, pag naiinis tayo, pupunta tayo ng Facebook, pupunta tayo ng Twitter or X ngayon, or any social media na mag-burst out tayo ng emotion natin, frustration natin, sa nangyayaring corruption. And that's the reality sa mundo na ating kinalalagyan ngayon. All of us are corrupt. Number one, all of us are corrupt. Hindi lang ho politiko, even us. Yan po yung malinaw na sinabi sa Bible, no? Kaya wala ho tayong maipagmamalaki. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi pa sa verse 10, none is righteous. Walang matuwid. Lahat ay makasalanan. So, yun po yung number one na dapat ma-realize natin. Kasi napakadali ngayong mag-point ng fingers, pero without pointing ourselves, that we also are corrupted. So, the one common denominator sa ating lahat dito, we are all sinners and corrupted, but we put our faith in the Lord Jesus Christ. So, yun sa biyaya talaga ng Panginoong Diyos. At ngayon, knowing that, mas kailangan nating maging intercessor. Ano ba yung intercessor? Sa Tagalog kasi, pananalangin. So, tingnan lang natin, ano? So, yun po, narinig natin nung sagot kanina ni Pastor Adel. So, ito po, sabi sa English, iba't ibang uri. Pag ikaw po nagpipray, it's either you are nagpapasalamat o nagpupuri sa Panginoong Diyos. That's uri po ng panalangin. Confession. Lord, sorry po, nagkasala ako, patawarin mo ako. Commitment or dedication, or maaring nagre-revive ka or nagbabalik loob ka sa Panginoon. Lord, revive me, restore me. Kagaya yung prayer ni David nung siya yung nagkasala. Or supplication, ikaw yung nangangailangan ngayon. Lord, kailangan namin ng pagkain, kailangan namin ng provision, or petition. Meron kang prayer request, di ba? Yung isa nating kapatid na nagpatotoo last time. So, matagal na prayer niya ito. Nag-aaral pa siya na maging teacher sa Angono National High School. At yun po ay tinugon ng Panginoon. At dito po yung intercession. Pag sinabing intercession, tayo po ay hindi na lamang nananalangin para sa sarili natin. So, from the word intercede or namamagitan o mediator, ikaw ay pumapagitna. So, I invite everyone na tumayo at basahin po natin ang ating main verse sa ngayon. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 4. So, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari, may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na inyo pong nais ipamulat sa amin kung paano ho kami dapat tumugon bilang mga Pilipinong Kristiyano sa lahat ng mga nagaganap po sa bansa namin ngayon, Panginoong Diyos. Kaya Lord God, we pray na maunawaan namin ito, maisabuhay namin ito, Panginoon, tumugyan kami ng tama, Panginoong Diyos,
ng aming loyalty ay sa iyo, Panginoong Diyos. And we pray sa kaduluduluhan na ito, pangangaral na ito, tutugon kami bilang mga intercessors mo. Salamat po, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay maaari na pong umupo. Again, ang tanong nga po natin ay paano ho tayo tutugon sa lahat na nangyayari? Kasi siguro hindi na naman sikreto ngayon, ano? Sunod-sunod po ang pagbaha sa Maynila at hindi lang kahit tayo mismo, no? Tayo po kahit papaano mapalad tayo. Nung last 2 weeks, di ba na-suspend yung mga klase at trabaho? Naalala niyo yun? Siguro yung iba sa atin nagtatanong, o kaya sabi, nagsuspend pa tayo, wala namang ulan. Praise God! Praise God! Di ba? Kahit papaano, nakaligtas tayo sa pagbaha. Pero sa Maynila, bumabaha, di natin alam. Hindi umuulan dito pero sa Maynila, bumabaha. Sa Quezon City, sa Katipunan. So, tatandaan ho natin, in everything dapat hanapin natin yung pasasalamat. Parang ganito yan Parang yung medical, ano tawag doon? Yung health card. Di ba meron kang health card na hindi mo nagamit? Minsan naiinis tayo, sayang yung pera, hindi ko nagamit. Praise God na hindi mo nagamit. Di ba? Okay lang gumastos ka ng health card mo kaysa magamit mo yon. Nagigets yun yung logic? Kasi mas mahirap yun Nagamit mo yung health card mo. Minsan nag-e-exceed pa. For example, 150,000 lang yung laman. Lumagpas ka pa sa 150,000. Ganon din po. Nag-suspend ang DILG. Praise God kasi hindi tayo inulan. Gayon pa man, meron tayong mga kababayan na bumaha pa rin. So, minsan, nakakainis siya. So, bilang Pilipino na nagmamalasakit, habang tayo ay binabaha ng tubig, sila ay binabaha ng pera. Mga ganun Pero, ano yung gagawin natin? Paano ba tayo tutugon? Magrereklamo na lang ba tayo sa Facebook? So, ito yung kailangan natin gawin sa mga oras na ito. Bawat Kristiyano ay dapat maging intercessor. Sa panahong ito, mas dapat tayong lumapit sa Panginoong Diyos. This is the right response. Ito ang tamang tugon. Manalangin ka. Kung maaalala natin sa isa sa mga lyrics natin, sa kanta natin, di ba? Sa JSOS team song na sinabi sa Proverbs 21, verse 1, even the king's heart lies in his very hand. Kahit ang puso ng hari ay kayang i-convict ng Panginoong Diyos. Kukontrolin. Diba? So, hindi naman parang robot, pero conviction. So, kailangan ho nating maging intercessor. So, makikita natin dito, so, kailangan ho natin ipanalangin ng kapwa Pilipino natin. Kailangan ho natin ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. So, ano-ano po yung mga dapat nating ipanalangin para sa bansa, para sa kapwa Pilipino natin? So, ito po yung kailangan natin gawin, So, kailangan ho natin bilang intercessor. 1, 2, 3, go. Mamamagitan tayo. Pag sinabing mamagitan, nasa gitna ka. Kung makikita nyo rito, sa larawan, salamat sa AI, So, sinubukan ko gamitin. Maganda rin pala, Sabi ko, uutusan mo lang siya. So, for example, ikaw itong nananalangin, nasa gitna, nasa harapan mo ang Pilipinas, at nasa likuran mo ang Panginoong Diyos, ikaw ay gumigitna. That's intercession. So, sa mababaw na salita, sa Tagalog, ikaw ay nagsisilbing tulay. Ikaw yung nagsisilbing attorney. Kasi sa attorney, di ba, lawyer, pwede kang hindi magsalita, ini-interview ka. Kagaya nung nakaraan si OG Diaz, ini-interview siya. Yung patungkol sa kaso na kanyang kinakaharap. So ngayon, hindi siya nagsasalita, yung attorney nagsasalita. Kahit naman, di ba, minsan sa Senado, nagsasalita yung attorney. Tapos, hindi magsasalita yung akusado. So, ganun din po, tayo po ay gigitna. Tayo yung magre-represent ng Pilipinas. Makikiusap tayo sa Panginoon, Lord, please bless our nation. So, ngayon, kailangan ho tayo mamagitan para sa ating bansa. At ito po yung maliwanag na sinasabi po sa Biblia. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 1, sabi dito, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, at pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. So makikita natin, parang iisa lang po yan. Kung titignan natin, lahat po yan prayer. Parang bagyo lang po yan Sa Tagalog, bagyo. Pero sa English, tropical depression, tropical storm, typhoon, super typhoon. Pero sa Tagalog, isang salita lang, bagyo. Ano yung kaibahan? Isang mahinang bagyo, mas malakas na bagyo,
malakas na bagyo, pinakamalakas na bagyo. Ganun lang po yun. So ito, may specific, meron siyang detalyeng kahulugan. Pero lahat po yan, prayer, pero iba't ibang klase ng prayer. So basahin po natin sa English. 1, 2, 3, go! I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. So malinaw po doon, dito tayo mag-focus sa intercession sapagkat ito po ang nais ng Panginoong Diyos sa atin. Kasi nababasa ko nung may mga di ba, nagkakagulo ngayon sa Indonesia, may mababasa ka mga nagko-comment. Na rin tayo. Punta tayo, sumugod na rin tayo. Magreklamo na rin tayo, which is not the right response. Makikita natin nakaraan, yung sa St. Gerard, kung napanood nyo yung balita, sumugod sila, di ba? Binabato nila ng kamatis, nagpipinto-pintura sila. So, hindi yun ang tamang response. Kasi parang, wag kang tutugon ng violence. Sabi nga ni Lord, di ba? Sabi sa Bible, Romans chapter 12, wag mong gantihan ng masama ang masama. So ngayon, paano tayo gaganti? Through prayer. So we need to intercede for our nation. Ito po yung mga bagay na kailangan po nating ipanalangin. According po dito sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 4, basahin po natin unang-una. 1, 2, 3, go! Yan, ipanalangin natin ang ating presidente. Hindi po ang kanyang pagbagsak. Maaring ito po, sabi nga po sa Facebook, nababasa natin, o kaya merong term ngayon na sumisikat too risky to share. Familiar ba kayo doon? Pag alam mo maraming tatamaan, ayokong i-share to. Ito, too risky to share din ito. Bakit? Sa panahon ngayon, divided po. Until now, divided ang mga Pilipino. Kahit ang mga team unity, divided. Pagdating sa politics, parang nawawala ang pagiging Kristiyano natin. Duterte ako. Bongbong Marcos ako. Makaleni ako. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, magbago po, So, ang faithfulness natin, ang loyalty natin, hiwala ho sa tao. Kaya ho ipapanalangin natin ang ating presidente dahil po at ito ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi po dito sa verse 2, idalangin rin ninyo ang mga hari. Of course, President Marcos is not a king kasi wala naman presidente nung unang panahon. Hari yung mga emperors, kings, yan yung namumuno. Pero sa panahon natin ngayon, ito ang aplikable. Pag sinabi kasing hari, siya yung pinaka-leader ng bansa. At dito po sa ating bansa ay ang ating presidente. So kailangan ho nating ipanalangin ang ating presidente. At ito po, iwag ho nating ipapanalangin ang pagbagsak, ang anything na kasamaan. Ano yung mga specific na kailangan ho nating ipanalangin? Sa liwanag ho ng Proverbs 29, sabi po dito, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ano yung unang-unang prayer item natin? Unang-una po, yung righteous leadership. Good governance. Loyalty to the Constitution and godly leadership. So ito po ay kailangan nating ipanalangin. Whether you like President Marcos or not, we need to pray for him. Lalong-lalo na sa panahon na ito. Tatandaan po natin ang pagbagsak, pag-angat ng isang presidente or yung pagiging pagiging honest niya, pagiging corrupt, lahat po tayo, apektado tayo. Minsan mayroon ako nakausap, kahit sino naman iboto natin okay lang din naman yan. Pare-pareho lang din naman. Talaga? Kaya inggit na inggit tayo sa Pasig Kaya hindi ho totoo na kahit sino na lang, pare-pareho lang din. Hindi. Nakikita natin, naglalabasan ngayon ang corruption ng mga malalaki yung mag-tax ngayon. Kamusta na? Aray. Sino ba? Taas yung baka mahiya sila. Yung mga malalaki mag-tax dito. Baka meron dito, Malacris Aquino yung tax. Meron ba dito? Di ba, naalala ko dati, nung unang panahon, at least 5,000 pesos nababawas monthly sa tax. Meron ba dito 5,000 pesos? Maliit pa nga yun Just imagine, so hindi na gagamit ng tama. At dito sa church, kaya nga ina-account natin meron tayong mga departments, meron tayong mga auditors. So, make sure natin yung ating mga tithes and offerings nang nagagastos sa tama.
Mini-make sure natin na hindi yan napupunta sa bulsa na ating mga pastor. Kasi yun yung judgment mga pastor lang yung mayaman talaga. Bukasan tayo na mag-sal-in tayo ngayon. Negative tayo, negative yung ating sal-in. So, sa alangan ho natin sa ating presidente, Lord, maging righteous po ang kanyang leadership. Maging matuwid ang kanyang pamamahala. Bakit? Kasi tayo pong mga Pilipino ang unang-unang magiging masaya. Di ba, Tatay Manny, no? Sarap-sarap sa Pasig, ano? Masaya sila sa Pasig, ramdam nila Victory. Ramdam nila. Sabi nga nila, bago naman nung campaign. At hanggang na lang tayo hanggang inggit. Sana all. Bumoto tayo ng tama. Bumoto tayo. Huwag tayong kasi ang problema ho sa atin din kung sino sikat, kung ito apelido to, kilala to, sige, ito na lang. Okay lang po na walang laman sa balota natin. Basta i-research mo muna. So, kailangan nating iboto yung mga pagdarating tuloy ba yung natin, yung sa barangay election? Di ko alam kung matutuloy. Marami pwedeng mangyari. So, kailangan ipanalangin natin ang pagiging matuwid, ang righteous governance, leadership ng ating presidente. Sabi pa po sa verse 14, kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag, magpakailanman ang kanyang kaharian. Ano yung pantay-pantay? Yung justice. Hustisya para sa lahat. Ito, madalas natin naririnig na sinasabi na ang hustisya lang daw ay para sa mayayaman, mga ganyan. Although hindi naman ako naniniwala sa ganyan. May mga pagkakataon. Siguro dahil marunong silang gumamit ng kanilang rights, tayo po kasi mga mahihirap, usually, we are not familiar sa rights natin. For example, yung ating tinatawag na Miranda rights. Pag inaaresto ka, di ba, you have the right to remain silent. Pwede kang gumamit ng I invoke my right of self-incrimination. Sabihin nyo pag inaaresto kayo, talk to my attorney, kahit wala kang attorney. So, pero pag ikaw maalam ka sa batas, pwede mong sagutin yun I invoke my right. Tapos yung pipikit ka na ganun, di ba yung trending ngayon? So, pero kailangan yung hustisya nangingibabaw sa leadership ng ating presidente. Yun po yung isa sa ipapanalangin natin. At sabi pa po sa verse 16, kapag masama ang namamahala, naglipa na ang karahasan. Ngunit masasaksiyan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. So kailangan ipanalangin natin ang ating namamahala. Ilang taon pa ba ang ating presidente? 4 years pa, no? 3 years, 2028. Tama ba? 2028. So ipanalangin natin yung righteousness talaga. Tatandaan natin, sa pagboto ng ating mga leaders, we are not praying for pastors. We are praying for leaders. Minsan kasi, parang naghahanap tayo ng perpekto. Wala talagang perpekto. Pero lagi nga nila sinasabi, kung walang perpekto, choose the lesser evil. Yun na laging sinasabi. Which is tama rin naman. So kailangan nating mamili at kailangan nating ipanalangin. At sa panahon na ito, mas kailangan nating ipanalangin ang ating Presidente Marcos. Again, lilinawin natin, baka sabihin nyo, yung mga nakikinig, siguro to loyalist. Alam nyo na po, hindi ko po binoto si Marcos, pero I support his presidency. Kasi gano'n naman bilang Kristiyano. Tapos na eleksyon magbabangayan pa ba tayo? So, ang dapat natin gawin bilang mga Pilipino at bilang Kristiyano, so kailangan nating ipanalangin siya. Tigilan na natin yung kampi-kampihan na nakikita na natin. Ang problema kasi sa kampihan, kahit nakita mo ng mali, hindi mo papansinin. Pagtatanggol mo pa yung mali. So kailangan nating ipanalangin ang ating presidente. Yamang ito po ang sinasabi po ng verse 1. Idalangin rin ninyo ang mga hari. So kung makikita natin dito sa sinabi ni Pablo, idalangin ninyo ang mga hari. Even yung mga ibang leaders ng ibang bansa, kailangan nating ipanalangin. So meron akong classmate ngayon sa Bible School, nasa Amerika sila ngayon. So tuwan-tuwa sila sa ginagawa ni Trump ngayon. Kasi ang dami niyang tinanggal Tinanggalin ng budget yung abortion, yung same-sex marriage. Nagdeklara siya, 2 lang yung natin, babae, lalaki lang. Tapos inaalis na yung mga illegal immigrants. Ngayon, problema natin, di ba? Ang dami mga illegal immigrants sa atin. Marami, mga Chinese, ganyan. So napakahalaga po, meron pong epekto ang leadership ng presidente or prime minister
At sa Bible, malinaw na malinaw yan. Makikita natin eh. Pag righteous yung leader, ano nangyayari sa Israel? Sa Judah? Binibless sila ng Lord. Pero kapag masama, ano nangyayari? Dumating yung panahon, pinarusahan ng Diyos ang una muna, yung bansang Israel. Tapos sumunod yung Judah. Kailan sila naparusahan? Nung hari na nila ay sagad-sagad na sa kasamaan. So we need to pray for our president. Dahil directly affected ho tayo dyan. At ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. We need to pray for our President Marcos. And pangalawa po, bilang tugon, bilang mga Kristiyano, sa nangyayari po sa ating bansa, ito ang kailangan natin gawin. 1, 2, 3, go! Yan, kailangan natin silang ipanalangin. So sabi ho dito sa verse 2, pa rin, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. So kailangan ho natin ipag-pray yung ating mga hindi lamang yung presidente, kundi yung mga nasa ilalim niya. Pag sinabing may kapangyarihan, pwedeng yung mga agencies natin, pwedeng yung mayors natin, pwedeng yung ating mga governors. Ayan, so sa ngayon po, dahil ito po yung trending ngayon, so panalangin natin si Vince, kilala niyo ba siya? Vince Dizon. So kakatalaga lang niya po bilang DPWH Secretary. So ito kasi ito yung napapanahon ngayon eh. Dati po siya sa DOTR at ramdam na ramdam ng mga tao, yung mga mahilig manood sa balita. Marami nalungkot sa pag-alis niya sa DOTR o Department of Transportation kasi marami talagang pagbabago. Sumasakay talaga siya ng LRT. Dapat ito baguhin natin. Kumbaga namuha siya bilang ordinaryong Pilipino. Ano ba yung buhay ng mga commuters, ganyan. Dapat baguhin natin to, tanggalan ng lisensya to. So marami siyang ginawa in just 6 months. Dahil sa sobrang galing niya, maganda yung kanyang pinakita, maganda yung kanyang performance. So nawala na yung bagong sekretary ng DPWH. Ngayon, siya na yung pumalit. At marami siyang dapat ayusin. Problemado ngayon yung budget. So ipanalangin na, isa lamang po siya sa dapat nating ipanalangin. Dahil sa dami po ng problema, irregularidad, corruption, graft and corruption, especially dito yung mga ghost project. Di ba napakasakit yung mga nag-ghosting ka sa mga babae? Masarap ba? Pag nag-ghosting ka, di ba? Pinangakuan ka, parang ganun din yung mga ghost project. Meron nga ako nakitang memes di ba? Yung ghost fighter, ando doon sila Dennis, tsaka si Eugene. Pero ngayon, Ghost Project nakalagay yung picture ng mga contractor. So kailangan ho natin siyang ipanalangin sa panahon ngayon na maayos po ang DPWH. Just imagine yung billion na pera kung napunta talaga yan para sa mga mamamayang Pilipino. Ang dami ho mga overpriced. So siguro nakakapanood naman tayo ng balita, no? And sana ho affected tayo. Kasi kung hindi ho tayo affected, I don't know, we can pray wholeheartedly. So kailangan maramdaman natin yung pain. At ako bilang isang Pilipino, nararamdaman ko po yung naghihirap tayo eh. Pero yung pera na nararapat para sa atin tulad ng construction ng mga kalsada, mga construction ng eskwelahan, schools, classrooms, yun ang nagiging problema. Isa lamang po dapat din nating ipanalangin yung, sino yan? Senator Angara. Yan, very good. Sa nga po ngayon ay nasa DepEd. Ang dami rin corruption yung kanyang pinalitan. Ang daming problema. Overpriced na mga eskwelahan. Just imagine, isang classroom, 2 million. Tama ba ako? 2 million ba yun? Tapos, yung isang NGO, for example, yung Angat Buhay, 800,000 lang. Ang laki ng discrepancy, more than 50% na. Bakit yung mga NGO, tulad ng Hope Philippines at iba pang mga, bakit less than 1 million kaya nilang bumuo ng classroom? Pero bakit sa DepEd before, ganun kalaki yung pangangailangan? Alam na natin yan. Wala ho tayong ebidensya, pero makikita naman natin. These are the signs. Kaya ipapanalangin natin yung kanilang godly leadership, yung honest yung leadership nila sa kagawaran ng edukasyon. Ako, naniniwala po ako, hindi mahirap ang Pilipinas eh. Pinagpipray ko nga po, maging de-aircon na yung mga public schools eh.
'Di ba? Kaya naman po, alam niyo po ba meron po, di ko lang maalala, basta sa Region 3. Sino nakapanood nun? Public school, naka-aircon sila. Meron nakapanood nun? Ay, ako lang. Ako lang nakapanood. So meron ho, ay, search nyo na lang yun. Hindi ko na maalala, basta I think sa Region 3 yun. Kung nakatira ho kayo, ako tumira ako before sa Pampanga. So mainit ho dun eh. 'Di ba? Pagka, ang sarap po sana, naka-aircon na sana, yung mga ano, kaya naman po sana. Yung anahasa ngayon, binabaha daw. Tama ba ako? Binabaha, isipin mo, eskwelahan, binabaha. Kaya naman sana, siguro kaya lang naman siguro ng 2 araw, ayusin yan eh. Siguro baka nga 1 araw eh. So napakahalaga po na ipapanalangin natin. Isa lamang po sila sa mga halimbawa. And lastly, no, nagkapasan ko yata, yan, ang bagong PNP chief natin, taga-Kaintalan po siya, si Nartates. So malaki po yung kanyang, yung papalitan. Kasi sikat na sikat si Torre, no? Pero still, we need to pray for him. At ilan lamang po sila sa mga halimbawa na dapat nating ipanalangin, mga ahensya, yung ating kahit mayor natin, 'di ba? Kahit na dumating ako dito, Calderon na hanggang sa ipanalangin pa rin natin. 1998 ako napunta rito eh. Ipanalangin natin na ang bayan ng Rizal natin na parang bayan ng Y na eh, puro Y na kasi nakikita eh. 'Di ba? Y. Kulang ng ganun, no? Buti na lang yung Rizal Signs, letter R. Very good 'yun. 'Di ba yung sa binangonan letter R yung waiting shed nila? Dapat ganun, Rizal. So, kailangan ho natin silang ipanalangin. Bakit? Again, affected ho tayo. Sa bawat action na gagawin nila, affected ho tayo. And ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Kahit na masakit sa atin, we need to pray for them. We need to pray for their success. Hindi success para makapag-corrupt, kundi success na makapag-serve sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? So, kailangan po natin ipanalangin ang ating mga leaders at autoridad katulad nga po ng mga ilan lamang sa mga halimbawa natin. And letter C, 1, 2, 3, go. Yan, sabi po sa verse 2 pa rin, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik at mapayapa. Ito yung kailangan na lagi nating ipapanalangin. Ako po'y natutuwa kung nababalitaan niyo po sa Mindanao, unti-unti ho nagkakaroon ng progreso. Pwede na kayong pumunta ng Basilan, although may takot pa rin kasi meron pa rin mga tira-tirang mga ISIS, tira-tirang iilan na lamang sila, mga Abu Sayyaf, pero iilan na lang sila. Kasi marami ho sa kanila, kakampi na po natin. So halimbawa po ito, mga MILF po yan, mga sundalo, makikita nyo naman dito eh. Pero meron po silang peace agreement ngayon. So maging na yan. Tapos yung mga bata ngayon ay nakakapag-aral na. Kasi kaya hindi na uubos yung gera sa Mindanao dati. Yung mga bata, mga batang yan, lalaki sila sa gera. 10 years old pa lang sila, umahawak na sila ng barel. Pero ngayon po, ang hawak na nila, lapis, papel, ballpen. So tayo, hindi natin abot ang Mindanao. Pero abot po ng Diyos ang Mindanao. Sa pamamagitan ng ating panalangin, malaki yung maiaambag natin. So ipanalangin natin ng kapayapaan. Ngayon, pag manonood ka ng balita, kaliwat ka ng mga holdapan, saksakan, gulo, yung napapanood natin. Imbis na ma-prostrate tayo, which is normal na mararamdaman natin, but out of that frustration, tutugon tayo sa pamamagitan ng panalangin. Ito, so ito po, ayan, yung mga taga Mindanao siguro alam yung term na rido. Familiar kayo sa term na rido? Rido. Ano ibig sabihin na rido? Si Nanay Shirley. Alam niyo po yung rido? Yung mga clan war. So sa Mindanao po, yun pa yung mga problema. Nagpapatayan sila, clan war. So yun po, nagbabati na yung mga clans na dating magkakaaway. At minsan po yung AFP, hindi sila nakikialam dyan. Bahala kayo. Kasi may mga dibaril talaga dun eh. At syempre, isa pa dapat nating ipanalangin ng ating West Philippine Sea. Salamat sa Panginoong Diyos na prinotektahan niya yung ating maliit na bangka, Kung napanood niyo na yung balita weeks before, di ba? Bubungguin sana. Just imagine kung nabangga po yung bangka natin. Patay po yun. Patay. Sino ba yung reporter na nandoon sa taga-GMA? Baka wala ho tayong mapanood na report dahil lumubog na sila.
Yung China ho talaga. So panalangin natin na tigilan na ng China yung kanyang ginagawang aggression sa atin. At hindi man tayo directly affected, pero bilang Pilipino affected tayo, lalong-lalo na yung mga kababayan nating mga mangingisda. Ando doon yung mayaman yung mga isda doon, maraming mga isda doon. So kailangan nating ipanalangin yan. Hindi lamang ho tayo dapat manalangin para sa sarili natin. Kaya nga kung maalala nyo no, yung mga nakakaalala, di ba si Pastor Joe, he suggested na gumawa tayo ng prayer list natin. So, Lunes, gawin mo to, panalangin mo. Si Ate Tess, meron din prayer calendar. So, ipanalangin mo, Lunes, September 1, Presidente, September 2, Vice President. And so on. Parang hindi ka pa ulit-ulit. So, kailangan discipline. We need to pray. Lalong-lalo na ngayon. So, kailangan natin ipanalangin ang kapayapaan, katahimikan, kaayusan ng ating bansa. Tatandaan ho natin kung magkakaroon po ng gulo, tayo din ang affected. Magugutom tayo, mawawalan tayo ng trabaho at yun po yung nangyayari ngayon sa Indonesia. Just imagine, normal kang magtuturo. Tapos hindi ka na makakabiyahe kasi nagkakagulo sa labas. So, we need to pray yung kaayusan ng ating bansa, ang kapayapaan ng ating bansa. And paano pa dapat tayo tumugon at ano yung ating ipapanalangin? Letter D, 1, 2, 3, go! Yan, sabi po dito, sa verse 2 pa rin tayo, idalangin rin ninyo ang mga hari may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal. We need to pray for the revival of our country. Kailangan magkaroon ng makajos na transformation yung ating bansa ngayon. Dahil napakahirap po na makikita natin kalawat kanan kahit sa balita, parang ang daming kasamaan na nangyayari. And even yung mga tao, yung nagbabago yung point natin dahil sa sobrang faithfulness natin sa tao, yung loyalty natin na sa tao, na kahit na mali, ipagtatanggol natin, gagawin nating tama ang mali ay tama, mamaya mababasa natin. So, sabi dito no sa Proverbs 29:16, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Kailangan ipanalangin natin na ang ating bansa, ating bayan ng Angono, let there be a revival. At wala hong mahirap sa Diyos. Yung prayer meeting natin nakaraan, di ba? Walang mahirap sa Diyos Walang imposible. Lahat kaya pong gawin ng Panginoong Diyos. But we need to participate. Paano tayo magpa-participate? Through our intercession. Ito po yung nagiging sitwasyon ngayon sa ating bansa. Sabi dito, kawawa kayo mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanagan ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabing matamis. Sa lasang matamis, ang sabing mapait. So tingnan natin, basahin po natin yung English. Sa English, simpleng-simple lang. 1, 2, 3, go! What to those who call evil and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. So ngayon po, na para bang nababaliktad yung isip natin na okay na lang na gumawa ng masama. Nagiging normal na lang siya. Sabi nga nung nakaraan, I think si Vico Soto yata nagsabi noon, dapat pagdating sa corruption, pandirian natin. Kasi sa matagal na panahon, parang tinanggap na lang natin Pero ngayon naglalabasan sila. And I believe, ito po'y gawa din ng Panginoong Diyos. Kung makikita ho natin, yung ginawa po sa Marikina, 90s pa, si Bayani Fernando, sinimulan niya yung good governance. Until now, danas na danas nila yung pagbabagong yun. Kahit wala na po si Bayani Fernando, nung dating mayor nila na nag-ayos ng Marikina. Kasi ang ganda nung sinimulan niya Pag yung sumunod sa kanya, pangit ang performance, aangal yung mga tao. And ganun din ang pressure sa susunod na magiging mayor ng Pasig. Kapag pangit performance, yari. Yun naman ang pressure. Sobrang galing nung sinundan mo Pero ano po yung makikita natin dito? Kung nasimulan po yung good governance na yan, maaring magtuloy-tuloy. At ito po kaya nga, bilang mga Kristiyano,
isa ho sa ipapanalangin natin na hindi lamang yung good governance, kundi yung buong mamamayang Pilipino, yung ating morality, number one. Na parang ngayon kasi parang yung kasalanan, ibinubuyang-yang na lang. Noong unang panahon ng panonood ng mga X-rated, tinatago. Ngayon, makikita mo na sa social media. Di ba? Noong unang panahon, yung mga violations, yung mga vloggers, di ba, magdadrive sila, gagawa sila ng mga kung ano-anong para mag-trending sila. Gagawin nila live. Kung maalala nyo, di ba, yung Russian na nakakulong ngayon, nakalimutan ko yung kanyang pangalan, yung nanggugulo siya, yung kukuha siya ng sombrero, kinukuha niya yung motor. So naalala nyo, yung nakakulong ngayon, ilalive pa nila yon. Parang yung panahon ngayon, yung paggawa ng kasamaan, para mag-trending ka, gagawa ka ng mga bagay na hindi dapat gawin, parang nagiging proud pa. Dapat, ito yung panahon, ipanalangin natin, na yung panahon na dapat ang kasamaan, kasalanan, ay hindi dapat ikinasisiya, kundi dapat yan ay ikinalulungkot. So kailangan ho natin ipanalangin ng ating bansa na magkaroon ng revival, na magkaroon ng yung moral fiber natin, maging matuwid tayo. Hisikapin natin sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Kanyang salita, gagawin natin yung katwiran. At kanino ho magsisimula yon? Sa ating mga Kristiyano. Bakit? May Kristo tayo eh. Sa atin magsisimula yung pagbabago na yon. Sa ating mga Kristiyano, magsisimula yung pamumuhay ng matuwid. And lastly, ano pa po yung mga ipapanalangin natin? Letter E. 1, 2, 3, go! Yes, sabi ho dito, verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Makikita natin lahat ng tao ay gustong iligtas ng Panginoong Diyos. And apply natin bilang mga Pilipino. Lahat ho ng mga Pilipino gusto po ng Panginoon ay makakilala kay Jesus. At ito po yung kailangan nating ipanalangin. We need to pray for this earnestly. Gaano ho natin kadalas ipanalangin ang kaligtasan ng ating mga kababayan? Are we praying for this? Kung hindi, tamang-tama po itong pangangaral natin. Kasi ito na po yung panahon na kailangan mangialam tayo. Paano tayo mangingialam? Again, through interceding for others, especially for the salvation of our fellow Filipino. Kailangan magkaisa tayo dito. Kaya nga bilang aplikasyon, ito yung kailangan nating gawin. 1, 2, 3, go! Hilingin sa Diyos na magkaroon ka ng pasanin para sa kapwa at ating bansa. Kung ikaw po wala kang pakialam, simulan mo nang ipanalangin to. Di ko alam, hindi ko naman nababasa ang puso nyo eh. Di ko alam. Tignan nyo yung sarili nyo. Tanungin nyo yung sarili nyo, may pakialam ba kayo sa bansa natin? May pakialam ba tayo sa kapwa Pilipino natin? O yung sarili lang natin ang iniisip natin? Kung ang sagot ay yes, it's time to pray for this prayer. Panahon na para ipanalangin to. Bakit kailangan mong hilingin? Because ang katotohanan, bilang mga tao, yung sarili talaga natin yung iniisip natin. 'Di ba? Straight na tayo. Kaya nga sinabi ni Lord yung pangalawang mahalagang utos, 'di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Alam ni Lord yun At lahat tayo alam natin yun. Priority talaga natin, sarili natin. At hindi ho madali magkaroon ng pagmamalasakit sa kapwa. Kaya nga hihilingin natin, Lord, baguhin mo yung puso ko. Magkaroon ako ng pakialam para sa bansa namin. Magkaroon ako ng pakialam para sa komunidad namin. Kung until now, wala ka pa rin pakialam, this is a time to pray for this kind of prayer. At hindi ho pwedeng, bilang Kristiyanong Pilipino, na wala tayong pakialam sa bansa natin. Wala tayong pakialam sa Pilipino. Makialam ho tayo sa pamamagitan ng panalangin. And number 2, aplikasyon po, gawin natin. 1, 2, 3, go! Baliwalain ang pananalangin para sa ating bansa, kapwa Pilipino. Napakahalaga nito. Para magkapareho lang sila,
Pero yung una kasi hihingi ka ng pasanin. Ito naman, huwag mong baliwalain. Bakit? The reality is, prayer is the most neglected ministry. Isipin mo yung prayer, hindi mo kailangan ng titulo, hindi mo kailangan ng ministry dyan. Kahit sa bahay, kaya mong gawin. Pero ito, yung pinaka-isa na pinaka-practical, pero isa sa pinaka-binabaliwala natin. Tuwing kailan lang ba tayo nagpe-pray? Siguro pagbangon, bago kumain, o kaya may kailangan tayo, babiyahe tayo. Kailan mo huling ipinanalangin ang ating presidente? Kailan mo huling ipinanalangin ang ating mayor, ang ating bansa, yung ating mga ahensya ng pamahalaan? Kung hindi mo pa na ipapanalangin, isa po yung palatandaan na binabaliwala natin ang pananalangin, ang intercession for others. Kaya ho tayo nagpapasalamat dito, no? Ito po no, yung sa mga nakaka-attend. Alam natin, hindi ho lahat nakaka-attend ng ating prayer meeting, but kami po yung nakikiusap. Mga pastor, magsama-sama ho tayo sa pananalangin. Ito po sa prayer meeting dito sa church, sa Kalayaan and beyond. Sa susunod, sa labas kami ng Rainbow. Eh syempre sa Poblasyon Ibaba, nakikiusap po kami sa mga taga-Poblasyon Ibaba. Suportahan po natin ang gawaing ito. Ipinapanalangin po natin dito ang ating bansa. Salamat po sa kanila, no? Na kahit sila nagkakapalitan na sila ng mukha, umaattend pa rin sila. Dinadala na natin yung prayer meeting sa lugar natin eh. Inilapit na natin. But we are praying, we are asking, we are urging you. Nakikiusap kami, suportahan po natin ang gawaing ito. Salamat po sa kanila na lagi silang nandiyan. At syempre ito po yung sa poblasyon, sa San Vicente, di ba? Sa tahanan, kung hindi ako nagkakamali, sa tahanan nila na Nanay Aimee. Linggo-linggo ho, nagbabago ng lugar yan eh. Although ngayon sa Poblasyon Ibaba, if I'm not mistaken, binabaha pa rin yata, no? Siguro somehow yun po yung nakaka-apekto sa kanilang attendance or hindi sila nakakaikot. Kasi ang alam ko kasi, nagbabahay-bahay din sila eh. Baha pa rin po ba ngayon sa Wawa? O baha pa rin ano? Oh, parang nakita ko yung post nakaraan ni Eileen. Kaya salamat po sa inyo, no? Kahit baha, naririto kayo, dumadalo sa prayer meeting, yung sa mga taga San Vicente, pag-schedule ng bahay natin, buksan natin yung tahanan natin. Kasi ito po, pinapanalangin din po natin dito yung mga issue dito sa amin dito sa Kalayaan. Siyempre may kasama ng mga yung mga iba pang details. Ito yung nangyayari. Minsan bago kami mag-pray, ito yung nangyayari, ipanalangin natin to. Ito yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Ito yung nangyayari sa ahensyang ito. So, pag-uusapan namin. And then ipagpe-pray namin to. Kasi kailangan alam natin para makapray tayo intelligently. 'Di ba? Sabi nga, kailangan alam natin yung ipapanalangin. So, maraming salamat to sa lahat ng mga dumadalo ng prayer meeting, pati po yung sa online natin. No, hindi ko pala nailagay dito. Kung hindi kayo available, meron pa nga diyan, 'di ba? Umaatid ng prayer meeting. Nasa jeep. Kung hindi ako nagkakamali, may mga ganyan, paminsan-minsan umaatid sila eh. Oh, di ako makakaabot kasi sobrang traffic, which is napaka-traffic naman talaga. Kung hindi natin kayang pumunta, malalayo tayo dito sa Angono, online. Siyempre, siguro, maging matalino lang tayo sa programa natin kasi alam natin, mga galing sa trabaho, mga pagod. So, kailangan concise, compact dapat yung ating programa, mabilisan. Pero doon pa rin yung pananalangin para sa ating bansa, para sa ating kapwa. We need to support yung sa Taytay. Ayun, meron din ngayon So, salamat sa Taytay. So, recently ko lang na balitaan na regular kaya nga sabi ko, gawa kayo ng GC para makita namin. Meron pala kayong prayer meeting, hindi namin alam eh. 'Di ba? So salamat sila bahay nila, Ate Eden, nila Ate SP, mga taga-Taytay, mga dumadalo diyan. Napakahalaga po niyan, and later on malalaman natin kung gaano ho kahalaga yung pananalangin. Kaya hindi ho pwede nating baliwalain. Sabi nga, 'di ba, ang pag-unlad ng iglesia, ang sikreto po niyan yung mga taong nananalangin para sa iglesia. Pero ang pag-unlad ng bansa, tayo pong mga Kristiyano, na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at kahalagahan ng panalangin, meron hong magagawa. Baka napakakaunti lang pong Pilipino, Kristiyano ang nananalangin. Kaya kailangan madagdagan ho. And number 3, bilang aplikasyon natin, yan. 1, 2, 3, go!
Yan. Kung maalala natin nung kanina sa binanggit natin sa verse 4, ano sabi ni Pablo? Gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Magka-partner pala to. Prayer and evangelism. Partner sila. Pagkatapos mong manalangin, dugtungan mo ng evangelism. Tandaan ho natin, hindi natin kailangan na yung naka-outline tayo. Ibahagi mo lang yung kaligtasan mo. Ibahagi mo na lang yung katotohanan na sa Jesus ay namatay, muling nabuhay para sa iyo, para mapatawad ng kasalanan. Yun na yung yun na yung laman ng ebanghelyo. Bakit kailangan pa ito? Kailangan kasi merong action. Ito yung magagawa natin sa ground. Imbis na mag-rally tayo, share natin yung gospel. Kaya bilang conclusion, 1, 2, 3, go. Kung ang bawat Pilipinong Kristiyano ay namamagitan para sa ating bansa, tiyak na kikilos ang Diyos para tulungan at pagpalain tungo sa mapayapa, maunlad at ligtas na Pilipinas. Totoo po yan. Just imagine if each and every one of Filipino Christians praying for the nation. Naniniwala po ako kikilos ang Diyos. But the reality, iilan lang kaya ang nananalangin regularly at marubdob? Ano ba yung iba pang mababaw na marubdob? Yung talagang buong puso, madibdibang pananalangin para sa bansa, yung iniiyakan yung bansa natin. Napakahalaga po ng prayer para magkaroon po ng revival, transformation sa bansa natin. Gusto ko pong i-share sa inyo yung Welsh revival noong 1904, 1905. Sino nakapunta rito sa Welsh? Ngayon po, Wales. Yan. Yun nasa United Kingdom po siya, no? So, doon po natin matatagpuan yan. So, makikita nito yung mapa. So, pero Welsh pa yung pangalan niya nung unang panahon. Ito po si Evan Roberts. Ito yung sabi niya, no? My mission is first is to the churches. When the churches are aroused to their duty, men of the world will be swept into kingdom. Our whole church on its knees is irresistible. Ang kanyang mission muna ay ang mga churches. Nagsisimula siya sa loob ng church. Ano yung mission niya doon? Na ang mga churches, kung tayo, mga Kristiyano na nasa loob ng church, ay nagkakaroon ng pasanin. Kumikilos tayo na gawin natin yung bahagi natin saan pananalangin. Ano yung mangyayari? A whole church on its knees is irresistible. So, yung hindi natin kayang pigilan, yung urge na para manalangin. Sana dumating ho tayo sa punto na yun, no? Bilang mga Kristiyano po dito sa JSOSCC. Sana dumating tayo sa punto na yun na hindi na natin mapigilan. Kung paano hindi natin mapigilan yung maglaro ng cellphone, hindi natin mapigilan, sige, manonood muna ako nito. Sana dumating yung panahon na hindi natin mapigilan. Gusto ko manalangin, isasatabi ko muna to. Drop everything and pray. Ano po yung nangyari dito nung panahon niya? Alam niyo po, no, siya po ay 26 years old noon. Siya po ay coal miner, minero. Pero nag-aaral din siya ng theology. Meron siyang isang panalangin sa Panginoon. Ito po yung panalangin niya. Yung kagaya po ng outline natin kanina. Sabi niya, Lord, bend me. Lord, bend us. Lord, baluktutin mo ko. Pormahin mo ko. So alam niyo yung bend, di ba? Yung ginagawa sa construction, di ba? Yung mga bakal, diretso yan. Ibe-bend yan, ipoporma nila. Yung sinasabi niya, Lord, baguhin mo ko, pormahin mo ko. At hindi ho madali yun. Pag binabaluktot ka, masakit yun eh. Di ba? Parang nag-i-stretch ka sa katawan, lalong-lalo na ngayon, di ba? Tayong mga tatanda, wala tayong mga stretching. Yung mag-i-split ka, hindi mo na kaya eh. Pero sabi niya, Lord, bend me. Baguhin mo ako. Bakit? Nakikita niya, parang wala akong pasanin sa bansa ako. Kristiyano ako, pero wala akong pasanin. Nakikita ko, ang gulo-gulo ng bansa namin. Doon siya nagsimula. Nanalangin siya. At sa pananalangin niya, meron siyang mga kasama na nananalangin din. Hanggang sa dumami sila ng dumami. And then eventually, noong 1904, yun nga, sinimulan niya sa kanyang home church. Nagsasalita siya sa mga kabataan. Salamat sa mga kabataan narito na sa atin. So mamaya meron silang activity together with the TGIF. Malaki po talaga nagagawa ng mga kabataan. Nagsimula siya sa pangangaral. Ano yung pangangaral niya? Confess your sin.
Sumuko kayo sa Panginoong Diyos, sumunod tayo sa banal na Espiritu, manampalataya tayo kay Kristo. Yun na, pagkatapos siya manalangin, ano yung pagkatapos ng ginawa niya? Nag-reach out na siya. Ipinangalat niya na ang mensahe. He spread the gospel of God. And to make the story short, doon sa maliit na ginawa niya, sa Wales, nagkaroon po ng revival. Sa buong isang taon, nakapangaral sila, nakapag-evangelize sila, tumanggap 100,000 na tao. Just imagine, 100,000. Nagsimula lang sila sa maliit na church nila, sa komunidad nila, hanggang sa yung revival na iyon. Lumawak na lumawak, 100,000 ang nakakilala sa Panginoong Hesus. Saan po nagsimula? Sa pananalangin. At ano po yung naging epekto? Unang-una po, bumaba ang kriminalidad. Just imagine, meron palang epekto. Bumaba po yung kriminalidad sa atin, bumababa lang ang kriminalidad pag may laban dati si Pacquiao. Yung problema ngayon, retired na, di ba? Although lumaban siya noong nakaraan. Zero traffic eh. Pero yung prayer, long-lasting. Pangalawa po na nangyari, yung korte naging empty. Wala nang laman. Bakit? Wala nang nakakasuhan eh. Wala nang gumagawa ng krimen. Kaya nga sinasabi natin yes, pwede nating ikulong yung mga nagkakasala. Pero ang kailangan natin, palayain natin sila sa kasalanan. Yun ang pinakamahalaga. Si Pablo nakakulong siya pero malaya siya sa kasalanan. Nung nagsinusulat niya, di ba, yung mga sulat niya sa Pilipos, nakakulong siya pero malaya siya sa kasalanan. Kailangan natin, palayain natin ng kapwa Pilipino natin na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Palayain natin sila sa hawak ng kasalanan, sa pagkakakulong nila rito. Nung panahon na ito, wala nang mga nakakasuhan. 1904, 1905. Chillax na yung mga judges. Wala nang yung martilyo nila, hindi na nila nagagamit. Ano pa yung nangyari? Yung mga beer house, nalugi. Wala nang manginginom eh. Ano pa yung nangyari? Yung mga kasama niya, mga coal miners na umaga pa lang hanggang gabi, ang bukang bibig pagmumura, nawala ang pagmumura. Sa buong paligid, ang daming kumakanta, mga choir, nagkakantahan, naririnig sa paligid nila. Ito po yung mga pagbabago na nangyayari. At ito po yung panalangin natin. Pero nagsisimula po yan sa pananalangin natin, ng pagkakaroon natin ng pasanin para sa bansa natin. Hindi ho natin pwedeng maliitin yung ginagawa nating pananalangin para sa bansa natin. Hindi natin nakikita, pero ang Diyos kumikilos. Pero just imagine, kung lahat ho tayo dito, meron tayong pasanin para ipanalangin ang ating mga leaders, para ipanalangin ang ating bansa, para ipanalangin ang ating pamahalaan, ipanalangin ang ating komunidad. Just imagine yung gagawin ng Panginoong Diyos. Kaso si Lord, kikilos siya sa kagustuhan natin. Kailangan ipakita natin, Lord, gusto ko. Lord, gusto ko. Lord, gusto kong ipagpalain niyo yung bansa namin. Lord, gusto kong maligtas yung bansa namin. Magsisimula ho sa puso natin na may pasanin. Mga kapamuso, magkaroon ho tayo ng pasanin. Ipanalangin natin, Lord, gusto kong magkaroon ng burden para sa bansa namin. Maging intercessor ho tayo para sa ating bansa. Nang sa gayon, yung naranasan nilang revival sa Wales, maranasan din ho natin. Kaya I invite everyone na tumayo. Tayo po ay maging intercessor. I pray after nito, sisimulan na natin na maging intercessor para sa ating bansa. Hindi na lamang natin dapat ipanalangin ang sarili natin, dapat may pakialam tayo. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na ibinigay niyo po sa amin. Naniniwala ho kami na ang pananalangin ay napakahalaga, na may kapangyarihan ito sapagkat makapangyarihan ng Diyos na nakikinig sa aming panalangin. At dito po ay ipinapaalala ninyo sa amin, you are directing us, Lord God, na magkaroon ho kami ng pakialam para sa nangyayari ho sa bansa namin ngayon, Panginoon.
Lord, I pray in the name of Jesus na maging intercessors po kami para sa bansang Pilipinas, na ipapanalangin namin ang aming presidente, na ipapanalangin namin ang mga leaders, mga ahensya, Panginoong Diyos, yung komunidad namin, Panginoon, maging mapayapa, yung moralidad, Panginoon, ay tumaas, Panginoong Diyos, maging makadiyos ang bansang Pilipinas, at ang bawat isang Pilipino, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Sapagkat ito yung kailangan namin. Kung nais namin ng pagbabago, kung nais namin na maging makadiyos ang aming bansa, kailangan gawin namin yung bahagi namin. Kailangan namin manalangin para sa aming bansa. At kailangan naming ibahagi ang pananampalataya namin, ang ebanghelyo mo, Panginoong Hesus. Sapagkat dito po magsisimula yung pagbabagong ito. Kaya Lord, I pray, after this prayer, Lord, sisimulan na po namin na manalangin para sa aming bansa. Sisimulan na po namin na magbahagi ng ebanghelyo, Panginoong Diyos, tungo sa Pilipinas na makadiyos. Pilipinas na maunlad. Pilipinas na kumikilala sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.